Magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang tanghali sa inyong lahat at sa lahat ng inyong tagapakinig. Salamat sa imbitasyon. Opo. Sir, ito na po. Baka pwede na pong masagot ito pong katanungan naming tatlo kasi ang ating kumbaga pinaka-question ngayon, ano na nga po ba talaga ang mangyayari since nag-withdraw nga pong ICC sa Pilipinas kamakailan? Nasa kaninong jurisdiction ba talaga dapat ito mapunta following this arrest po kay former President Rodrigo Duterte? Una, counting qualification doon sa pinag-uusapan nyo kanina. No? Malinaw na may jurisdiction yung ICC dito sa kaso ni ex-President Duterte kahit umalis na tayo sa ICC. Malinaw yan doon sa pinirmahan nating tratado, yung Rome Statutes na nag-create sa ICC. Na kahit umalis na tayo, kung yung kaso ay nasampa bago tayo umalis, ay yan ay magpapatuloy. At in-affirm yan ng ating sariling Supreme Court noong Disyembre 2021. Unanimous, walang kumontra. In-affirm ng lahat ng justices ng ating Supreme Court na may jurisdiction nga ang ICC dahil sa ating pinirmahan na treaty. Ang clarification dyan, pag yan treaty na yan ay pinirmahan natin, ay yan ay parang batas na rin natin. No? Yan yung ibig sabihin ng treaty. Ngayon, background check lang, nagsimula ito noong 2016-2017 kung saan si Chief ICC Prosecutor Bensouda ay nagbigay ng warning sa ating gobyerno na tayo ay minamatsagan nila. Dahil noong 2016-2017, tumaas na yung mga extrajudicial killings. No? At noong September 2017 nga, sa accomplishment report ng Malacanang, ay 20,000 na yung patay. No? 16,000 sa EJK at 4,000 sa legitimate police operations daw. That was barely a year nung Duterte government. So, nung 2018, kung hindi ako nagkakamali, nagsimula na yung preliminary examination. Ibig sabihin ng preliminary examination, tinitignan nila kung rampant nga itong nangyayaring possible crimes against humanity dito sa ating bansa. So, mas country-specific yung preliminary examination. After ng preliminary examination, tutuloy na sa preliminary investigation. Dito, tutukuyin na nila yung mga tao na involved sa crimes against humanity. At sa dulo niyang preliminary investigation ay maglalabas sila ng international warrant. Mukhang yun ang nangyari last week. May international warrant na dinesisyonan ng ICC, pinadala sa Interpol, at yung Interpol yung maglalabas ng tinatawag na red notice officially. Pero hindi naman yan ilalantad eh. Dahil pag nilantad yan, edi mawawarningan mo yung huhulihin. So, hindi naman yan nakalantad. Pero muka na meron na talaga silang red notice upon the request ng ICC based dun sa kanilang international warrant. At ito na yung inimplement ng Interpol at ng Philippine National Police na miyembro ng Interpol. Totoo naman yung pinag-usapan kanina na nagbabago yung posisyon ng gobyerno. Noong early 2023, ang sabi ng Justice Secretary, kung darating ang ICC ay e-escorta niya palabas. Hindi papapasukin. Pero nung late 2023, medyo lumambot yung posisyon ng ating gobyerno. Sabi ni Justice Secretary Remulla, ay pwede na silang pumasok as tourists. Medyo lumambot na. At sabi ni President Duterte, pinag-aaralan kung sakaling tayo ay babalik uli sa ICC. That was late 2023. But 2024, hanggang a few days ago, ang sabi nila ay wala tayong choice kung hihingiin ng ICC na sa Interpol na i-implement yung warrant at tayo bilang miyembro ng Interpol ay kinakailangan sumunod. That was just 2-3 days ago, sinabi ng Malacanang. At sinasabi nila yan last year pa. So yan yung nangyari, yan yung context, yan yung background. At ngayon, nahuli na si ex-President Duterte, ay ang debate ngayon, saan ba siya dadalhin? Dito sa Krame, sa NBI, o ididiretso siya sa Villamor para ilipad kaagad sa Den Haag, kung saan nandun yung ICC. So yun ngayon yung ating hinuhulaan. Pagkatapos po na ito nasa Villamor na, meron po ba siyang mga kumbaga official na pwedeng makasama? Kamag-anak, ganyan, lawyer. Sino-sino po ba yung mga allowed na makakasama ni former President Duterte? Pero hindi ko lang alam kung ano yung specifics. Pero medyo defining yung dadalhin sa Villamor. Ibig sabihin, hindi na sila makakapag-file ng TRO, request for TRO sa Supreme Court. Dahil diretso na sila sa ICC. Pwedeng sabihin ng gobyerno, wala sa kamay namin yan eh.
tumulong lang kami sa Interpol. So wala sa kamay namin yan. Tumulong lang kami sa Interpol na miyembro yung ating Philippine National Police. Pero yung gobyerno ay wala pa rin relasyon hanggang ngayon sa ICC. So ganun ang magiging paliwanag nila. Pero imbis na dalhin nila rito sa Krame o sa NBI, pwede nilang diretsuhin sa Villamor para ilipad ka agad sa Den Haag, sa Netherlands, para hindi na makapag-file ng TRO sa Supreme Court. So yun yung mga option nila. Tingin ko yung possible na pagkiling ay yung pagdala na kaagad sa Den Haag, sa Netherlands. Kapag po siya ay nasa, kung sakali man, no, yung posibilidad na ilipad na agad, papunta sa Netherlands, diretso na sa ICC. So kapag nandoon na, wala nang legal remedy ang dating Pangulo because nasa ibang jurisdiction na siya at hindi na sila makakapag-file ng mga petition sa Korte Suprema ng Pilipinas? O kumbaga parang may ipit na sila na hindi na sila makakapag-file ng TRO. Hindi pwede, pero ang paliwanag lang ng gobyerno, wala na sa kamay namin yan. Okay. Nasa isang international body na yan. No? Pwedeng ganun ang sabihin ng gobyerno. Pwede naman sila mag-file eh. Yun ang purpose ng mga abogado, kaya sila sinasahuran eh. No? Kahit walang kinabukasan yung kaso, magpa-file sila na magpa-file. Pero I doubt kung meron niyang impact dahil wala namang bail sa ICC. Pag hawak na ng ICC, simula na yung trial. Pagkatapos ng trial, pag ikaw ay na-convict, pwede kang mag-appeal. Merong appeals court ang ICC. Pwede kang mag-appeal. At kung i-reject yung iyong appeal, final na yon. Ikukulong ka na. Either sa Den Haag o sa ibang European countries na miyembro ng ICC. Opo. Sir Ronald, Theoretically kasi, pwede kang ikulong sa member country. Opo. Theoretically. Pero malamang, ikukulong ka dun mismo sa preso sa Den Haag. Medyo maluwag yon. Dahil mababa kasi ang crime rate sa Den Haag, halos walang laman yung preso nila ron. Opo. Kaya medyo malaki yung space. Opo, to contextualize, Sir Ronald, kasi parang 'di ba over the course of months and even years as we're talking about ito pong EJK, etc. and then napunta na nga po sa administrasyon na to and then this happened, 'di ba? Na dati na ugong-ugong lang, ito nangyari na. Meron po ba mga, kumbaga, to contextualize, mga similar cases po abroad, mga iba pong mga opisyal po ng gobyerno na trial, na convict, etc. Baka meron po mga ganun lang just for to context, to kind of compare kung ano po mga posibleng nangyari sa mga nangyari na dati. Marami na, pero karamihan sa mga dinala sa ICC ay mga warlords galing sa Africa or galing sa former Yugoslavia. No, napanood ko pa nga dalawang kinasuhan doon sa former Yugoslavia ang nagpatiwakal sa gitna ng hearing. Nag-suicide habang sa gitna ng hearing, no? Pero karamihan diyan ay galing Africa. Ang alam ko, kung hindi natin bibilangin yung Taliban, tayo ang first Asian na nakasuhan. At first Asian na posibleng madala sa isang trial. At first president, isang unang ex-president. Yung madadala. So medyo medyo groundbreaking. And unang unprecedented. Asyano at unang presidente na makakasuhan. No? Speaking of which, Ronald, no, since you mentioned na pwede o posible nga na unang presidente dito sa Asia na makakasuhan, mas magiging sa buong mundo, mas magiging mabigat kaya yung madadala sa ICC dahil kinasuhan si Putin, kinasuhan din si Netanyahu. Di ba? Presidente ng Russia at saka presidente ng Israel. Pero duda ako kung mahuhuli yan. No? So magiging... Pero tayo yung unang presidente, unang Asian na madadala sa trial. Ayun nga po yung katanungan ko since ito nga, unang presidente sa buong mundo, will it set a precedent sa ibang bansa? Of course. Of course. No? Dahil ang purpose ng ICC, court of last resort. Kung hindi gumagana yung ating judicial system o sa ibang bansa, diyan ka pupunta. The court of last resort, lalong-lalo na sa impunity. No? Actually, nung nagsimula yan, humingi ng palugit yung ating Justice Secretary noong panahon ni Digong, si Justice Secretary Guevara, na ngayon ay Solicitor General ni President Marcos. Humingi siya ng palugit sa ICC para ipakita na gumagana yung ating justice system. Based dun sa libo-libo na pinatay extrajudicially. Halos isang taon yun, noong 2021 hanggang 2022. Wala namang nangyari. Kaya binawi ng ICC yung palugit. At sinimulan uli yung preliminary investigation. Na nandun nga tayo ngayon. No? Ibig sabihin, tapos na yung preliminary investigation dahil ang pagtatapos niyan ay paglalabas ng isang international warrant. So mismo tayo, kinilala natin yung proseso ng ICC dahil humingi tayo ng palugit. Pero wala tayong nagawa doon sa mga humihingi ng hustisya.
Kaya binalik sa ICC, inagaw uli ng ICC yung kaso. Sakali lang naman no, na ang dating Pangulo, sa posibilidad lamang naman na ating po pinag-uusapan na ilipad na agad sa the Netherlands ang dating Pangulong Duterte, sino ang kanyang pwedeng makasama doon? I mean, of course, may hearing doon, no? Paano ba yung proseso niyan? Sino ang kanyang legal counsel? Pwede bang may kasamang pamilya? Paano ba yun, Prof? Hindi ko sure, pero tingin ko pwede naman magsama ng pamilya at saka legal counsel. Pero yung legal counsel, hindi lahat pwede. Dapat accredited ka sa ICC. No? Halimbawa, si Atty. Conti, para doon sa mga biktima ng mga pamilya ng EJK. Or si Harry Roque, na dati pa nag-file sa ICC bilang possible counsel. Ang problema kay Harry Roque, parang pugante rin siya. Diba? Wanted din siya eh. Kung sakaling pupunta siya sa Den Haag at doon siya yung magiging abogado ni Duterte, baka makulong din siya pag mag-request yung gobyerno naman ng extradition sa Netherlands. Kung may kaso si Harry Roque dito. For now kasi alam ko, si Harry Roque lang yung pwede na mag-represent sa presidente doon eh. Siya yung accredited. Unless may magpa-accredit ulit. Opo. So ngayon po, binalita po kanina na si former Labor Secretary Silvestre Bello to act as ex-President Rodrigo Duterte's legal counsel. Reaction niyo po? Tignan natin kung paano yung proseso na yan with the ICC. So kailangan niya muna magpa-accredit. Kahit sino pwedeng humarap eh. Opo. So dapat po kung haharap po ang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kailangan muna magpa-accredit sa ICC. Yes. Opo. Katulad ni ex-human rights lawyer Harry Roque. Opo. Ito curious lang ako kasi 'di ba nagkaroon ng ugong-ugong usapan way before former President Duterte went to Hong Kong. Yung pagpunta niya ng Hong Kong paraan para tumakas daw sana. Pero now there's this arrest. What's your take on this? Did you see this coming na magkakaroon ng aresto at may red note while he is there? Well, sabi ko nga doon sa previous interviews, ay dalawa naman yung option ni Digong. Yung isa niyang option ay rip the whirlwind, bumalik dito, no? And bear the consequences ng kanyang pagbabalik. Sabi kasi niya last year doon sa Quadcom, inip na siya sa ICC. Sana bukas na rin, no? Para humarap na siya sa trial. Medyo sinabi rin niya last year na kung isa-serve yung warrant, siya ay tatanggi at imamassacre niya yung magse-serve ng warrant. Tapos magpapakamatay siya. So medyo marami siyang sinabi last year tungkol dito sa warrant na ito, sa ICC na ito. So yun yung isang option, bumalik siya. At to trigger something, pricing, people power, mutiny, etc. Pero kung ididiretso na siya sa Den Haag, baka mahirapan na siyang i-trigger yon. Yung isa niyang option, magstay muna sa Hong Kong at mag-file ng mga ilang legal remedies sa Supreme Court, no, para tignan kung siya nga ay makukulong o hindi. No? Magstay, yun yung sabi niya kahapon, baka magstay siya ng 1 month. Prof, no? Sa Hong Kong. Pero mukhang later on, nag-decide siya na bumalik na. Dahil sinabi nga niya doon sa grupo ng mga OFWs, no? Na ready na siya to face the arrest. Yes, Prof, baka kasi si Digong kasi hirap matulog yan pag wala yung kanyang kulambo eh. Baka nahirapan siyang matulog doon sa hotel sa Hong Kong. Kaya hinanap niya yung kanyang kulambo. Prof, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, no, itong kumbaga subject nitong warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Pero hindi lang ang dating Pangulo, itong mga kinasuhan sa International Criminal Court, kung di ako nagkakamali, the former president and 11 others. Paano yung proseso sa iba? Abay, sa tingin niyo po ba magsusunod-sunod itong warrant of arrest? Well, wala tayong kopya ng warrant of arrest eh. Hindi natin sigurado Kung sino siya lang? kasama. Okay. No? Oo. Nag-submit ng communication sila Senator Trillanes, etc. sa ICC as early as 2018. Medyo maraming pangalan yung nakasama ron. Tapos yung tumestigo, sila Cañas, marami rin siyang sinama, including Vice President Sara Duterte. Pero ang ICC, ang kanyang tradisyon, pipili lang siya ng mga principal. Mga 2 to 3. Dahil kung masyadong marami, matagal ang kaso. Marami pang kaso yung ICC. So ang alam ko, pipili lang sila ng 2 o 3. Hindi ko alam kung sino yan. Posible si Bato, posible si Albayalde. No? Hanggat hindi natin nakikita yung warrant itself, hindi natin alam. Sa ngayon lang, sigurado natin si Digong. No? Ang nandyan. Pero posible na 2 o 3 sila. Pero yung mas marami, si Secretary Aguirre nakasama dyan, si Garma nakasama dyan, etc. Baka dito na sila kasuhan. Hindi na sa ICC. Prof. Or pwede rin na sila ay susunod doon sa second wave ng mga kaso.
Alright. Pero duda ako ron dahil maraming iba pang kasong hinahawakan ng ICC, kaya magfo-focus sila sa ilang principal para mas mabilis yung kaso. Opo. Prof, panghuli na lang po, no, marami po salamat sa inyong insights and information para po mas naliwanagan po ang implication ng nagbabagang balitang ito. Lastly, Prof, political landscape. Of course, ito na po, na-issuehan na po ng arrest warrant, natuloy na, naging concrete na. How do you think it will play out, especially pagdating po sa panig po ng mga Duterte? Well, kanya-kanya na yung spin. Ang spin ng Duterte, sila ay biktima. Sila ay pinipersecute. Sila ay martir. No, yun ang kanila. At pinayagan ng gobyerno ang isang dayuhang ahensya para siya ay hulihin. So, ipipinta nila yan. No, ng mga dayuhan, pinayagan, dahil siya ay kalaban ng gobyerno, etc. etc. Ang sasabihin naman ng gobyerno, wala kaming kinalaman dyan. Yan ay crimes against humanity. Nagsimula pa yan nung ikaw ay presidente. At wala na kami sa ICC, kaya wala kaming coordination. Interpol lang. Tapos, sasabihin din nila, ay tumakbo ka sa China para magtago. Eventually, bumalik ka rito. So maraming kanyan, spin. Depende sa spin. I'm almost sure magmomobilize yung supporter ni Duterte. Alam ko for a fact na ngayon ay may mga nagmi-meeting na sa kanyang mga supporter para magplano ng people power. Whether that will succeed is another thing. So I think in the next few days and weeks, magiging intense, turbulent yung ating political landscape. No? Dahil nga dito sa nangyari. Kaya yung mga tao ni Duterte, supporter, ay may gagawin, no? Para mag-ingay, para manggulo. Whether that will be successful, I doubt it. Pero sigurado ko, meron silang gagawin. No? Para dyan. No? Correction lang bago tayo magtapos. Hindi ako professor. Pal lang ako, drop out lang ako sa college. Pero pwedeng prof, pwedeng prof. Baka magalit sa atin yung mga tunay na professor. Jackie, panghuling Dito tanong. nga, kasi nabasa ko, no, the former presidential spokesperson, si Salvador Panelo, sinasabi na nga niya na unlawful yung arrest. Ito na nga yung sinasabi niya na magkakaroon ng unrest sa mga susunod na araw. What's your take on this? Lalo na na-impeach pa si Vice President Sara Duterte. Hindi naman known si former spokesperson Panelo as a legal luminary. Okay. Kaya magdududa ako sa kanyang legal opinion. Okay. Pasensya na. No? Dahil 7 taon ito na pinag-aralan ng isang international court. So lahat ng mga possibility dyan ay in-explore nila. Pero kung sakali na meron nga na sinasabi nila na unlawful act, magrereklamo sila hindi sa Philippine government. Magrereklamo sila sa International ICC. Criminal Court na malamang yun ang hawak na doon sa akusado. No? Kaya it doesn't hold water yung sinasabi ni former spokesperson Panelo na hindi naman siya legal luminary. Wala nga tayong maalala na kaso na pinanalo niya. Kaya I doubt yung kanyang legal opinion ay very compelling. Pasensya na. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras and